Hello, good morning sa inyong lahat. Anyway, shoutout muna tayo ha. Marami nagagalit do sa shoutout mga men. Pasensya na kayo kasi ito lang yung way ko para magbayad ng utang na loob sa mga taong nagtsatsagang manood sa akin. So kung gusto nyong i-skip, maganda ang pag-uusapan natin ngayon. Kung gusto nyong i-skip yung do sa mismong topic, ipipin ko po sa comment section yung timestamp kung kailan matatapos yung shoutout ko ha. Pasensya na po kasi may mga nagagalit eh yung kesyo, ano ba napapala nyo sa shoutout? Yun naman kasi ang gusto nung pagbibigyan ko na po. Pasensya na, paki-forward na lang po do sa timestamp na nasa comment section. Anyway, proceed tayo no sa mga magpapa-shoutout. Unahin ko to kay Sir Danlong, pa-shoutout daw. Advance happy birthday daw sa... Hindi ako uminom ng beer. Hindi po ako umiinom. Good boy po ako. Kahit sigarilyo, hindi ako nagsisigarilyo at umiinom. Pa-shoutout daw po sa kanya. May 23 birthday niya sir, May 23 birthday ni Sir Danlong. Tapos sa kapatid niya daw na advance happy birthday sa June 2 si Ate Lyle. Ate Lyle, happy birthday sa June 2. Tapos hindi ko na matandaan pa shoutout po sa mga tropa ko sa J-Mags na may birthday ng May 16, 22, 23, 24, 25. Araw-araw may kainan sa inyo Saan yung lugar nyo? Happy birthday sa mga taga-tropa niya daw na taga J-Mags ni Sir Danlong. Then, ito, si Ma'am Doralyn Ramos Franco. Birthday greetings para sa asawa ko na si Sir Arman Franco at pamangkin niya daw na si Sir AJ Franco. Sabay daw ang birthday nila. Kailan ma'am? Dapat nilagay niyo kung kailan po yung birthday. Palagi daw akong pinapanood pagkagising. Oy, salamat po. Happy birthday Sir Arman Franco at sa pamangkin ni Ma'am Doralie na si AJ Franco. Happy birthday po sa inyo. Maraming salamat po. Sino pa ba? May nagtatanong sa akin si Than Carter yung sa t-shirt. Sobrang busy ko po kasi talaga eh. Alam nyo, mag-ano lang ako, mag-vlog ako gabi. Sinasabay ko sa work ko. Nocturnal po kasi ako mag-work. Sa umaga naman, kasi matutulog ako niyan, siguro mga alas 3, alas 4 ng umaga. Gising ko alauna na. Tapos from alauna, baka may field work pa ako, meeting. Tapos pag uwi ko, gabi na naman, vlog, yung trabaho ko. Ganun lang po ang buhay ko. 'Di ba? So, proceed tayo no sa susunod na magpapa-shout out. Sino pa ba? Wait lang ha. Ma'am Maria Dulce Legaspi, salamat po sa suporta. Ha? Ito si sabi ni Sir Kurt Razel Antonio, pabati daw. Birthday niya sa May 31, turning 23. Halos hindi tayo magkalayo ng edad Happy birthday Sir Kurt Razel Antonio. Happy birthday May 31. Sabi naman ni Ma'am Rose Medina, pwede daw pabati ang mahal niyang asawa na si Sir Eric Medina. Happy birthday Sir Eric Medina ngayon, May 22. May 22 ba ngayon? O tama, ngayon. Happy birthday Sir Eric Medina. Mabuhay daw ang may mga sayad. Naaway ka Sir Eric Medina ni Ma'am Rose Medina. Sino pa ba ang Sino pa wala na? Wala nang magpapabate. Actually si Ma'am Hope, alam ko nagpapa-shoutout ka pero dapat pinipm mo na lang ako kasi alam ko nabasa ko yata yung pinapa-shoutout mo sa akin sa comment pero hindi ko na matandaan Hindi na po ako kumukuha ng shoutout sa comment section kasi sobrang dami na po nung pasensya na po. Hindi ko siya mabasa, sobrang dami na nagko-comment sa akin. Hindi na po kasi katulad dati nung tayo-tayo lang, 'di ba? Lahat 'yan binabasa ko kasi nagko-comment lang sa akin ng 31, 'di ba? 20. Ngayon na Hindi na. At last but not the least, si
Ma'am Annabel Resus, no? Ma'am Annabel Resus. Pa-shout out daw. Ah, birthday ng pinsan niya daw sa May 24. Si Sir Lester Medina. Hello, happy birthday, May 24. Sir Lester Medina. At sa asawa daw ni Ma'am Annabel, sa May 25, si Darnell Guadiano. Happy birthday, Sir Darnell Guadiano at Sir Lester Medina. Anyway, proceed tayo dun sa main topic natin. Meron akong reraakan dito na video regarding ito sa doon sa nangyaring interview. Marami nagki-criticize kay Sir Irv na sabog-sabog daw yung interview. Pero kasi syempre, although na medyo 2 years na rin kami nagba-vlog, no. Matagal-tagal na rin kami. Hindi kasi kami sanay sa mga ganito, sa yung pangmalakasan. Kasi pag nagla-live kami dati noon, anything goes. Pero hayaan nyo, no, pag may pagkakataon uli, i-make sure niya naman daw na aayusin niya na. Ano lang kasi, parang may ibang nagki-criticize na, o nga naman, no, dapat naghanda ng tanong. Na gano'n. Kasi anong nangyari noon, biglaan kasi yun eh. Nung time na nag-upload ng video yung bagong boss ni Tito Casper, sabing ganon, pwede niya na daw ibigay si Casper para ma-interview. So, inano ko na siya, oy, opportunity mo na to, oh. Pwede mong kontakin at interviewin si Casper, sabi kong ganon. Hindi ako pwede kasi nung time na yun, nasa field ako. Kaya nga, napilitan na lang ako umakyat dahil nag-brownout kila Sir Irvlog. Yun ang nangyari, kaya umakyat na rin ako. Pero malulubat na rin kasi ako nun, kaya saglit na saglit lang ako nung time na yun. Then, bumalik din ako, kaya lang, hindi na ako nakasali uli. Kasi nga, nasa labas ako eh. Pero, hope you understand. Isa na rin ako sa humingi ng tawad kung medyo hindi kayo na-satisfy. Pero, ang magandang kinalabasan nun, may mga bagay tayong na-confirm kay Casper at may mga sinabi siya. Isa sa mga pinaka-importante, yung sinabi niya na hindi niya alam yung kabaong daw na diniliver. Siya yung witness dun eh. 'Di ba? Kasi ang kinumplain do sa Food Genius Group nung dinimanda niya, parang nag-alala daw siya sa security niya noon that time at nag-cause daw ng stress sa kanya yon kasi parang pinadalhan siya ng kabaong. At ang witness daw si Casper. Si Casper yung nakalagay na witness. Nung tinanong namin si Sir Casper, may nakita ka bang pinadeliver na kabaong? Wala naman daw. Or hindi naman sinabing wala, sinabi lang, hindi niya alam, hindi niya nakita. Paano mo gagawin witness yung wala naman nakita dun sa bagay na inano mo, di ba? Anyway, bahala na sila doon, no? Pero may mga clips tayong re-react nito. For example, ito men, no? Gusto kong ikwento yung neto yung para maintindihan ng lahat yung history neto. So, ito yung isang tinanong ni Sir Irvlog. Ano pinakamayabang na sinabi ni FLM nung nandun ka? Yung nangako siya sa amin. Na? Nangako siya sa amin na nga, payayamanin niya daw kami. By saying payayamanin kami, ibig sabihin marami sila. I do assume ito yung mga bata-bata niya noon, yung sila Ian, pati yung isa pa, then siguro si Aba nasabihan din, no, yung driver, na sinabi din ni Sir Casper na wala ding kulang din daw ang sweldo noon. Matagal niya nang gawain yung mga ngako na ganyan. Matagal na yan. Yung mga OFW, sino yung mga matatagal nang nakasubscribe sa akin noong 2020 pa? Pati nga yung mga miyembro ng FFCA, di ba, pinangakuan niya nila Sardong Batalan na yung parang magkakaroon daw ng pabahay yung mga miyembro daw ng FFCI dati. Di ba?
Magkakaroon daw ng pabahay na pag umuwi daw, pag naglagak daw sila sa FFCI, pag uwi daw, meron daw bahay. Kahit nga si ano sino nakakakilala kay Boss Limor? Si Limor yung naghamon sa akin ng debate nung hinarap ko, hindi na makapalag. Ito yun papakita ko sa inyo ha. Yun naman si Boss Limor naman, pinangakuan naman yon ng van na gagamitin niya sa hanap buhay na hindi rin natupad. Tama ha? Sino ba yon? Wait lang ha. Kasi ano yan mayayabang dati yung mga tao ni FLM, akala nila hindi sila papalagan. 'Di ba? Kaya kung kayo, yung mga walang alam na yung nagsasabing pinagkakakitaan ko daw, kung may pagkakitaan man ako sa larangan ng pagko-content kay FLM, in-earn ko 'yon. Kung meron man. Wala nga Tignan mo yung mga pinaggagawa ko dati noon Yung ito. For example, ito. Ganito ako dati Kaya noon. mga bashers sa Limor. Hindi, gusto ko lang bigyan ng puntos itong Yan, laging nakamas. nakikita nyo dito, ito si Limor noon. Ito yung sidekick, hindi naman sidekick Parang ito yung announcer ni FLM sa channel niya noon habang nagpapalipad. Andiyan pa nga si Ma'am Yama Nakikita nyo, si Ma'am Yama. Ito yung mga pinagsasabi sa akin ni Limor dati noon. Ito ay year 2022. No? Puntos itong laging nakamaskarang vlogger na kalaban na antay kasi to So, inuulit-ulit mo na naman na yung pag-swimming ay isang maling gawain ng FLM team. Inuulit-ulit ko at nandoon sa live na hindi ako makasagot. Okay? Kahit magdebate tayo, bungo, anytime, pwede kitang patulan. Okay? Yan ang sabi niya sa akin noon. Kasi ang nangyayari noon, yung mga nakokolekta nilang pera sa OFW noon, instead na i-keep nila, pinapang pasarap na itong mga to habang si FLM nakakulong. Hindi alam ni FLM na nilulustay nila yung mga donasyon ng OFW dati. Ito yung time na kasi nung nalaman ng kilala niyo si Sir Nino Barsaga before? Nung nalaman ni Sir Nino Barsaga na nakakagamit ng cellphone si FLM sa loob, sinumbong ni Sir Nino Barsaga. Natakalan daw yan si FLM noon sa loob. Nung natakalan siya si FLM sa loob, wala na siyang contact sa labas. Itong mga bata ni Kulaong nagpakasasa sa labas. Yung mga nakukolekta na sila Sir Dong Batalan. Ayan, hello, shoutout si Ma'am Yama. Magkaibigan na kami dalawa ni Ma'am Yama Tapos ito si Boss Limor na ngayon magkaibigan pa rin naman kami. 'Di ba? Kasi parang nag-usap na kami. Ito ay 2022 pa. Bashers sa Limor. Hindi, gusto ko lang bigyan. Tapos nakikita ko nagsuswimming kayo diyan gamit yung mga nakolekta nyo kako sa mga OFW. Ng puntos itong laging nakamaskarang vlogger na kalaban na antay kasi to So, inuulit-ulit mo na naman na yung pag-swimming ay isang maling gawain ng FLM team. Inuulit-ulit ko at nandoon sa live na hindi ako makasagot. Okay? Kahit magdebate tayo, bungo, anytime, pwede kitang patulan. Okay? Nagpapasikat ka masyado, tinitira mo yung live, yung video ni RDD Cebu. Okay? Pero ako ang gusto mong tirahin doon. Ngayon, hinahamon kita. Hinahamon niya ako, malinaw. Mag-usap tayo kung gusto mo. Kahit i-video mo. Papaliwanag ko sa'yo. 24 punto. Sabi ni Ma'am Yama, jutay naman yan si Bungo. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Pa-practice ako. Hello, magandang araw. Sumugod ako sa kanila noon. Andiyan si Pastor Jam. Nung time na sumugod ako sa kanila. Kasi hinamon ako Bungo, kumusta? Ano ba ang atin? Magdidebate ba tayo? Pwede ngayon. Pwede. Grabe ka naman. Nandito tayo, Papatunayan ko manluloko ang FFCI. Ano? Papatunayan ko manluloko ang FFCI.
Papatungan Una, mo. hindi ito yung proper forum. Oo. We're here to Mainit. Hindi, enjoy. tinanong Kumanta ka ako muna. kasi boss Limor eh. Tinanong ako Kumanta ka Hindi ako muna. yan. Magkakatuwaan. Kumanta ka muna, bungo. Hindi, Mamaya sabi na mo yan. kasi sa akin before, nung hinamon mo ko kahit saan, kahit kailan. Hindi mo O, kaya kanta ka muna. panindigan. Mamaya sa live. Ay, mag-aaway pa tayo, pre. Men, huwag ka makipag-aaway, men. Kanta ka muna. Kanta ka muna, men. Hindi, sabi mo kahit kailan eh. Men, Kahit kanta kami. kailan sabi mo, hindi mo kaya panindigan? Hindi. Papatunayan ko manluloko Tapos, effects eh. sabihin mo, bigla ka nandito kami, nagkakanta kami. Pre, kumanta ka muna, pre. Huwag mo dinadaan sa lakas ng Hindi, boses, pre. sinabi mo kahit kailan eh. Sinabi mo sa akin dati eh. Sinabi mo kahit muna. hindi mo kaya. Kumanta ka muna. Nababa ako pag sinabi mo hindi mo kaya. Sabi mo kahit kailan eh. Gusto ko ngayon. Kumanta ka nga muna, nagkakanta ka eh. Ano ba gusto mo Hindi, naman eh? gusto ko nga ngayon. Sabi Okay Giga na. ba ako? Pasensya na, pasensya na, Bunga. Adik eh. Una, Exactly. hindi ko sinasabi na ano, pero you are not in the right place. Pagamat, not in the right place daw. Si Pastor Jam yun nagsabi nun. Ito si Boss Limor, pinakilala ko lang sa inyo kung sino ito. Ito yung batikan na na alagad ni FLM nun. Na nagkapera din kay FLM nung nakakulong sa FLM. Pinangakuan din ito na payayamanin din at bibigyan din ng ban. Wala din nangyari dyan. Marami nang pinangakuan niya na wala nangyari. Meron pa nga dyan, yung 'di ba, yung mga matatanda, yung mga pinagsasabihan niya na kasama ko kayong kakain sa hapagkainan. Mga ganon. Matamis kasi magsalita si FLM. Kaya ngayon, yun ang inaasahan ni Casper dito sa dito sa ganyan. Ngayon, nagtataka naman ako, dekada niya nang kilala si FLM, bakit naniniwala pa rin siya? Kasi nga, tapos medyo ako dito nung may tinanong siya, kailan mo nakilala si FLM? Sabi niya 2005 daw. Sabi ni Casper ha, pero as per source namin, na-imbento lang ang pangalang FLM sa 2007. 2007 lang na-imbento ang pangalan ng FLM. Yun yung ginamit niya sa Friendster pa noon dati. Yun ang kwento sa amin ng source. Kasi nakasuhan siya nangyari yung human trafficking. I think, correct me if I'm wrong 2006. Then, nung nakauwi yung mga biktima, kinasuhan siya 2007. Doon sa human trafficking. So, paano mangyayari nakilala mo na siya ng FLM nung 2005? Norman Mangusin siyang kilala nun. Doon siya kinasuhan. Naging Francis Leo Marcos siya 2007. May istorya nga si Sir Yulen kung paano naging Francis ang name niyan eh. Galing daw sa foreigner yun na nakilala nila na babae, Francis ang name. Kaya nakuha niya yung Francis Leo Marcos. Yung Norman Mangusin niyang passport na ginamit niya as OFW, sinunog daw yun. 'Di ba? Nag-experiment yan ng ibang name eh. May Alejandro, excuse me, may Norman Alejandro pa nga yan na name eh. 'Di ba? Tapos nag-stick siya dun sa Francis Leo Marcos talaga na name. Yun ang down. Kaya yung sinabi ni Casper na 2005 pa daw ay kilala niya na as Francis Leo Marcos. Kaya nga tinanong ni Earblog kilala mo ba si Jack Patty? Kasi si Jack Patty yung source namin noon. Na si Jack Patty, source din ng NBI dati. Regarding dyan kay FLM. Yun ang katotohanan noon. Now, bakit naniniwala itong mga to katulad ni Casper na mayaman si FLM? 'Di ba? Kasi nga magaling itong magsalita. Pinaniwala katulad ni Limor na pinakita ko sa inyo kanina, katulad yung mga OFW, 'di ba? Kung sinong matagal nang nanonood sa akin, yung mga OFW na miyembro ng FFCI, kung alam niyo yung FFCI FLM Family Club Inc. yun. Now, naharang ng SEC yun. Hindi nagkaroon ng lisensya yung FLM Family Club Inc. Nirename nila na Filipino Family Club Inc. Yun yung nagkaroon ng lisensya sa SEC.
Kaya lang, nung naisumbong na si Francis Leo Marcos din na may nagmamay-ari, kinansila yung license. 'Di ba? Yung mga miyembro ng FFCI, marami din siyang pinaniwala doon na magkakaroon ng pabahay yun sa mga OFW. Yun yung sinasabi ni Ma'am Susan na in-interview ni MG na parang tinatapatan daw yung pag-ibig na maglalaga ka rin daw ng pondo do sa FFCI na pag uwi mo may pabahay daw. Yun ang maraming nauto dito sa FFCI na yun. Na yun yung gumagastos ng humanitarian niya pag naibigay yung pera. 'Di ba? Nakalikom na pang humanitarian. Ito ay project ng FFCI. Pero pag nandoon na sa humanitarian, picture na ni FLM na malaki ang nandoon na. At ang palabas na si FLM na yung tumulong. Yun ang dapat niyo maintindihan. 'Di ba? Kahit kailan hindi yung yaman, kung naging mayaman si FLM, totoo. Kaya lang ang tanong, saan ang galing ang yaman nito? Totoo naman na naging mayaman ito at some point ng buhay niya. Nakakapunta ng Japan ito before Yung sinasabi niya nag-helicopter siya sa Dubai, totoo yun, may video yun Yung pumunta siya ng Europe, nagpa-stem cell siya, yung may oxygen siya, totoo yun. Ngayon, saan ang galing yung pera ni FLM na pinagmukha niyang mayaman ang sarili niya? Pakinggan natin itong pahayag ni Boss Mike, Itong video na to ay 5 years ago, nilabas ito nung 2020. Dito in-explain kung saan nanggaling ang yaman ni FLM. Alam na alam netong dumalaw sa aking panaginip dahil matagal ito. Kay! Kay BC. Kung sino si BC, ito yung lehitimong mayaman na naging kaibigan ni FLM. Basta BC. Bahala na kayo doon. Kilala nyo kung sino yung BC na yan. B. Bravo Camel. Bravo Charlie. BC. Di ba? Alam nyo na yun kung sino si Idol ko yan. Idol naming lahat yan. Dito i-discuss kung paano siya nagmukhang mayaman at kung saan siya nakakuha ng pera. Eto pa lang si Norman Mangusin. Dahil sa pag-aakala netong si na tunay nga itong Marcos at tunay nga itong Yan kasi ang pakilala nyo nun. Marcos siya. kamag-anak ng mga naging senador na ito na magkapatid. Brad, tulungan natin yung pinsan ko para naman na protektado lahat ng mga negosyo mo. Ang tinutukoy na tulungan yung magpinsan, si Bongbong Marcos tsaka si Amy Marcos. Tulungan yung mga pinsan kasi nag-senador si Bongbong Marcos, 'di ba? Tapos si Senator Amy Marcos din. Sigurado yan. Sure win naman yan. Pinsan ko yan. Sure win yan. Sa madaling salita, binigyan itong si Norman Mangusin ng tumataginting na 50 million pesos. Yun ha. Sa Doon na siya nagkaroon ng 50 million. panahon ng kampanya. 9.5 million lang ang nakarating. Ibig sabihin, kumita pa ang idol mo ng tumataginting na 40 million pesos. Nakikita nyo? 'Di ba? Ang nangyari ganito, sinabi niya kay BC, "Hoy, for protection, mag-donate tayo sa pinsan ko ng pangampanya." Ganyan yung ginagawa ni Tito Norms. Pati sa mga, kay Attorney Glenn Chong, kung kilala nyo, nag-donate din siya doon. Sa pangangampanya noon, nagpagawa siya ng billboard noon. Nagtatanim siya ngayon ng seed sa mga, gamit ang pera ng iba. Ayon dito sa video na to. Now, nung nakahingi siya ng 50 million, 9.5 million yung binigay niya doon. Kasi naging issue yan bakit dapat 10 million na ibibigay niya pero 9.5 million lang yung naiparating kay Senator Amy. At yung ibinigay na 9.5 million na yon kay Senator Amy, ang sabi niya pa sa kanya pa galing, hindi kay BC. 'Di ba? Kaya ito yung niyayabang niya ngayon na sige, tanungin niyo si Manang Amy. Hindi na lang ako nagsasalita Tanungin niyo ngayon kung anong tinulong. Kaya pagka tinanong niyo si Manang Amy, malamang ito,
sasabihin nga ni Manang Aimee na may binigay talaga itong pera. Si Tito Norms. Totoo. Kasi aminado naman si Manang Aimee nung tinanong siya kung kilala nyo ba si Norman Mangusin. Hanapin nga natin video na yon. Alam ko may video ako nun dati Yung tinanong siya, kilala nyo ba si Norman Mangusin? Ang programang ito ay rated SP. Hanapin natin yun yung kay Senator Aimee. Ito. Ito si Jinua TV, UTW din ito dati Kasamahan ko ito. Mag-anak nyo ba itong si Francis Leo Marcos, yung inaresto ng mga NBI agents? Naku, hindi namin kamag-anak. Nakilala namin dahil nagpakilala, pero nagulat naman ako. Diba? Inamin niya kasing kilala niya si FLM, pero hindi nila kamag-anak. Nakilala kasi nga nag-donate ng pera sa kanya, yung 9.5 million. Nakuha nyo na? Yan yung sinusumbat ni FLM. Na every time na baka gusto niyo pakita yung chat namin. Malamang talaga nag-donate ka pero nanggaling yung pera saan? Dito. Kay BC. Million pesos sa panahon ng kampanya. 9.5 million lang ang nakarating. Ibig sabihin, kumita pa ang idol mo ng tumataginting na 40 million pesos. Sabi ko, tanong ko sa kanya, saan nagpupunta yung pera niya? Ganon diba? Pero mo kumita ng 40, ay nako, gastos yan dito, gastos doon. Punta rito sa Japan, punta doon. Diba? Yun yung pinapambiyahe-biyahe niya ngayon. Yung nakikita yung old videos niya na nasa Japan siya, yung pumunta siya sa Dubai na nag-helicopter sila, yun yung ginagastos niya. Diba? Connect the dots lang. Pala yung mga ginagastos na pinamimigay sa mga tao ay galing dito kay Idol sa pamamagitan ng kupit. Ibig sabihin, nabubudol din itong si Idol netong taong si Norman Mangusin. Oh no! Yama, kung hindi mo alam, kung hindi mo alam, nabudol yung perang ginagastos ni Norman Mangusin dyan kay Idol. Ikaw naman kasi idol, ang hina mo, ayaw mo makinig sa amin Sabi nga namin, di ba? Ang dami-dami na namin nagsasabi sa'yo noon. Ganun talaga, di ba? So alam nyo na. Kasi yan ang mystery kay FLM na dapat nyo malaman kasi. Yan ganyan. Kasi yan ang madalas na tanong Saan na nakakakuha ng pera yan, Eka? Nakikita namin, nag-helicopter, Eka. Dati yan. Di ba? Maniniwala ka naman talagang mayaman yan. Kung hindi mo alam yung history. 'Di ba? Next. Dito naman sa video ni Sir Earvlog, no. Actually, madami pa yan. Kung may tanong kayo diyan, comment kayo sa baba, baka masagot ko sa mga susunod na videos. Para may content ulit tayo. Alam mo dati noon, yung mga madalas na nanonood sa akin noon, Normanologist ako dati Ngayon medyo nagde-deteriorate na yung kaalaman. Norman expert ako dati. Kahit anong itanong mo sa akin kay FLM noon, alam kong sagutin. Ngayon hindi ko na alam Kasi iniwan ko na yung si FLM na yan since 2023 pa. Bumalik lang ako noong 2025, late 2025. Dahil kay Sir MG. Anyway, ito yung susunod na video galing kay Sir Earvlog. Ni Sir sabi ni Sir Iggy paano sa tingin mo nagkakaroon ng pera si FLM? 'Di ba? Ito yung mismong tanong na nasagot natin. Kaya lang ito yung sagot do sa pera niya dati noon. Yung ngayon, ito. Ay tulad ng kanina sinabi ko po, ingat kay Manang, si ate niya, yung sinasabi niyang ate, doon siya yung Manong, pera. Nung napunta ka dun sa Isabela, masasabi mo ba na
talagang prinsesa ng Cordillera. Yung sinasabing manang na yun, yun yung sinabi din ni Ian na tinatawag niya, hinihinga niya ng pera. Ngayon nagtataka ako, ano kayang pinangako doon sa manang na yun? Yung parang kay Casper, di ba kay Casper kaya hindi siya iniiwan, pinangako na payayamanin. Doon kaya sa manang na yun. Curious ako, ano kaya sinabi niya doon? Di ba? Ina ng Remy. Ito tinanong naman, naniniwala kang prinsesa, sinabi. Nung napunta ka dun sa Isabela, masasabi mo ba na talagang prinsesa ng Cordillera si Ina ng Remy? Siyempre, Royal dapat blood, mas royal maganda blood. dyan yung itsura ng lugar nila. Oo nga po. Sa totoo lang po, nakakausap ko naman po yung mga kapatid niya. Ayan, yung mga kapatid ni FLM, mababait naman po talaga. Mababait naman daw talaga yun. Lalo na yung Gilbert daw. Tapos nasa ibang bansa po yung dalawang kapatid yata. Tapos pinapapunta yata ng ibang bansa, ayaw nung yung mag-asawa. Mas gusto pa daw yata nila doon sa bukid. Pero sa Ito, totoo ano lang yung- po, ang lagay naman po nila ay maaari naman. Pero sa tingin mo talagang prinsesa level? So po, kasi hindi naman po nagtatrabaho. Napadala na ng... Pili ko dito kasi, hesitant si Casper din sumagot eh. Alam niyo kung bakit? Dahil kapag nagkamali siya ng sagot, hindi ito dahil takot siya kay FLM. Ang nakikita ko dito, kaya medyo nag-hold back si Casper. Alam niya din kasi na papapahamak siya sa isasagot niya. Maaari siyang madamay. Kasi may mga pinagsasabi din kasi siya na sumusuporta sa idol niya na pagka inamin niya na nagkamali, madadamay siya doon. Hindi siguro dahil takot siya kay FLM. Takot siya madamay sa iba pang pwedeng ikaso kay FLM. Kung ano man yon, hindi ko alam. Pero feeling ko hindi na siya takot kay FLM ngayon eh. Takot na lang siya para sa sarili niya. Kung sakali madamay siya, no? Anyway, lampas na tayo ng 30 minutes mga kababayan ko. Next video na lang kung meron pa tayong gustong pag-usapan. So, yan lang po muna ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bye-bye.